na niyog-niyugan or lubi-lubi. Pero sa ibang lugar ay hindi ko alam kung ano ang tawag sa gulay na ito. Kaya daw tinawag na niyog-niyugan ito ay dahil sa kanyang dahon na parang ang formation niya ay parang sa niyog dahil malalapad pero wala lang hati-hati. Ayan. Ang unang nakita namin ay medyo maigad na yung dahon. Kailangan yung talbos lang ang kukunin natin. Kaya naman naghanap pa kami ng iba. At eto nga may nakita kami na mas maganda at talagang talbos lang. Ayan. Sabi nila yung bunga daw nito ay kinakain din at masarap din daw. At ayon sa na-search ko sa Google ay masarap daw ito at maraming benefits sa ating katawan. Tinanong-tanong ko pa nga yan at akala mo naman ay kayang-kaya at maaabot ko talaga. Ay aba, hoy Mons, ikaw ay mababa kaya huwag kang ambisyon. So ayan, binigyan na ako ni Mister ng ikat dito para mas mapadali daw. Maganda-ganda itong isang ito dahil puro pula-pula pa or hindi talaga totally green yan. So ganyan talaga yung kukunin natin. At naghanap pa nga kami at ayun, meron ulit isa. Dahil abot ko naman ay hindi na natin gagamitin ito ng takay. Medyo marami-rami na nga itong aming nakuha. Kaya naman sabi ko ay Mister ay tama na. Ayan, ay wala. Mga mare, marami nga pa ng guyam na itim. Kaya naman mag-iingat kayo kapag kayo ay kukuha nito. Hindi ko alam baka hindi lang langgam ang makuha ang masama sa pagkukuha nyo. O kaya naman may basoy or uod. Pero dito sa kinuha ko ay ang pinakamadaming insekto ay langgam na itim. At ayan na nga madami na kaya uuwi na ako. Sinabi ko nga sa mga pamangkin ko na ito yung aking ipapaulam sa kanila. Ang sabi naman sa isa kong pamangkin ay first time lang daw niyang nakakita ng gulay na ganito. Ay totoo nga at hindi pa nga sila nakakakain ito. Kaya sabi ko talaga ay ito yung ipapaulam ko sa inyo. Kaya humanda na kayo at napapalaban kayo. Bago nga pala natin gayatin itong gulay na ito ay kailangan tanggalin natin yung matigas na nasa gitna. Kung mapapansin nyo may guhit na kulay puti, yun yung parang puti na yun. Ang tatanggalin natin at ang kukunin ko lang talaga ay yung manipis na dahon. Kaya naman ginayat ko ng ganon or pwedeng punitin nyo na lang. So pinagtulong ko na nga itong aking pamangkin para kako mabilis tayo matapos. At gagayatin mo lang siya ng ganyan parang katulad ng ginawa ko doon sa dahon ng balinghoy or sa dahon ng gabi. Gagayatin mo. Kung gusto mo ng mas manipis na gayat or maliit, pwede. Pero nakita ko dun sa video ay pintol-putol lang nila at hindi na rin nila tinanggal yung matigas na parte sa gitna. Pero ako tinanggal ko talaga at ayan. Meron din na diretso na nilang niluto. Hindi na kailangang anong tawag? Hindi na kailangang i-blanch ng ilang minuto. Ay, yung Gracian Char. So ito ng pamangkin ko ay nagpresenta na siya daw ang magkukudkud ng niyog. Pero Diyos ko ang bagay, inantok ako sa paghihintay. At nagpakulo na nga ako ng tubig at ilalagay ko na nga itong ating ginayat-gayat na lubi-lubi. So ganyan, mga ilang minuto mo lang pakukuluan at para matanggal lang yung kanyang pinakang kapas atin ay itatapon natin yung tubig na pinaglagaan. So ganyan ang hitsura. Magiging green na green po talaga yung kanyang dahon at saka rin naging green na green siya. So ganyan na ang hitsura kapag nalaga mo. Kung titingnan mo ay parang magaspang siya pero nung naluto ay soft siya. Hindi siya ganun, hindi siya magaspang ganun. Ang napansin ko lang ang pagkakaiba nilang dalawa nung dahon ng niyog-niyugan at ng balinghoy. Yung balinghoy medyo matindi or ma-strong yung amoy niya at bumalik sa akin niluluto.